Ano ba yan? Nakakahilaw! Yo, what's up mga ka-So Weird? Nandito si Spy. You know? Itong buwan na to, February, ay ito yung pang 1 year ng motor na ito. So, ito yung motor ko na pinuha kong hulugan to, hindi ito cash. Hindi katulad ng ibang mga motor ko na cash. So, ito ay kasabay ito nung motor ko sa Pinyan na ganito din, na itim naman yun, Sniper 155 na hulugan din yun, pero yung sa Pinyan at saka ito sabay silang na fully paid na. So nung kinuha ko to, may mga nag-request nun, pero sinabi ko na rin naman yun na magre-review lang ako dito after mag 1 year na siya. Okay, so alam niyo naman ako, honest review lang. Pero yung sa Weirduro pala, nakalimutan ko, hindi ako nakapag-review nun. Mag 2 years nga yata mahigit yun. Gagawa ko ng review, no, kasi marami ding nanonood sa atin na naka-sniper kasi alam naman nila na ako mahilig talaga ako sa sniper. Kaya lang maingay man ang mga manok. Maya konti. Baka may ano pa, baka mayroong nagpapakain pa, maya konti. Yan, medyo tumahimik na yung mga manok pero umingay sila ulit. Pero hayaan lang, maririnig naman. So yung ito, magre-review ako para na rin sa mga may balak pa na kumuha ng motor, or sa mga ano lang siguro, sa mga kumuha ng sniper, especially yung katulad nito, no? Para at least magkakaroon din ng idea yung iba kung gusto nilang humingi ng konting opinion or nakakabigay ng idea itong review ko. Malay nyo, may makapanood sa atin na gustong kumuha ng sniper pero natatakot kasi may mga feedback na hindi maganda, mayroon din mga feedback na maganda. So dito sa akin, ang i-review ko ay yung mga basic lang kasi hindi naman ako expert sa motor about sa mga parts. So ang i-review ko, ang i-share ko sa inyo ay yung experience ko simula nung kinuha ko tong motor na to. Lahat ng mga, kung may nasira man, kung may nagka-problema, kung ano yung naging komportable ako at yung mga naging uncomfortable, ano ba tawag yan? Yung hindi naging komportable para sa akin, no? Maganda at hindi maganda, no? Advantage at disadvantages na experience sa motor na to, isasabihin ko ngayon lahat. Okay, uulitin ko, hindi ako magaling sa mga parts. So ang i-review ko, ang sasabihin ko sa inyo ay yung mga na-experience ko lang, no? Kapag mayroong nakasira, sasabihin ko sa inyo, no? So ito, 1 year na siya, no? 1 year na siya. So ito yung motor natin, ito ay katulad to nung kay Kabugoy, no? Pero mas nauna to. Okay. So ang tinakbo niya ay ayan, so 7,306, no? Yan. 7,306. So hindi sa loob ng isang taon, parang kung kayo ay nagmumotor talaga, kung ginagamit nyo sa panghanap buhay, ang 7,306 siguro ay hindi siya ganoon ka raming tinakbo, no? Sa loob ng isang taon. Siyempre ako kasi marami akong motor. So ibig sabihin hindi lang ito ang ginagamit ko. At ginagamit ko lang talaga to pag long ride, no, sa mga nakakapanood ng aking mga vlog, no, kasi usually kapag 1 year na, kung ginagamit mo siya araw-araw, baka hindi lang 7,000 yun, depende sa layo na tinatakbo mo araw-araw. So ito lang sa akin naman, ito lang, ano, base lang, 7,306. Yan, 7,306 ang itinakbo niya. Pero ang itinakbo nito mga ka-sword, alam niyo naman, kasiguran, long drive talaga siya. Burias Island, Bicol, Balikan, no, tapos yung Biskaya, Pangasinan, yun pa lang ang itinakbo nito. So hindi masyadong hard talaga ang na-experience ng motor na to. Okay, so sa loob ng 1 year dun sa 7,000 na takbo niya, para sa akin yung performance niya mga ka-sword ay napakaganda, no, sa takbo. Kung pag-usapan natin ay yung
bilis. Nung unang kinuha ko kasi to, ang itinakbo lang talaga niya ay 100. Pinakamataas na naitakbo ko nito, itong motor na to ay top speed ko nito ay 136. So yun yung time na sinubukan namin ni Kautoy yung kanyang Raider FI, no, na hindi talaga siya makaabot doon sa kanyang FI. Stock to lahat, all stock hanggang ngayon, no. Ngayon, nung binyahe ko siya ng kasiguran na brake, kasi matinding brake in talaga, yun ang pinaka-brake in niya talaga, bigla siyang tumulin, no. Tapos binyahe pa ng Bicol, binyahe ng Nueva Vizcaya, Pangasinan. Kumbaga nasanay talaga siya sa long drive. So ang hindi ko alam kung ano ang pinaka top speed nito, kasi nung sinubukan namin to ni Kabugoy, hindi ko makita na yung speedometer kasi nakakatakot, sobrang bilis kasi mahirap tumingin, baka mamaya mabulaga tayo sa unahan. No, huling rides namin sinubukan ko to, hindi ko nakuha yung top speed niya, pero si Kabugoy nag 157 siya dun sa kanyang Explorer na motor, ganito rin, no. 157 daw yung takbo niya, pero nasa tabi niya ako, nagkatabi kami, nakahabol ako. So hindi ko alam kung 157 din ba yung itinakbo ng motor ko, kasi nagpalit kasi ng sprocket si Kabugoy. So wala akong idea pagdating dyan kung paano yung takbo ng speedometer kapag nagpalit ka ng sprocket. So pwedeng advance ang reading nung sa kanya, yung sa akin baka mas mababa lang, pero nagkatabi kami. Pero sabi ni Kabugoy nag 157 siya, pero yung matulin talaga yung motor ni Kabugoy, lalo sa Arangka. So yun yung pinaka top speed. So sa mga marurunong dyan, mga galing, i-calculate nyo lang, kayo na lang bahalang mag-comment na lang kayo, kasi ang alam ko hindi talaga yun umaabot ng yung sa akin, kasi standard siya, standard, pero mabilis siya. Ngayon nakakahabol na siya, no, nag-iba na yung takbo niya, mas mabilis siya doon sa yung kay Kautoy na RFI, no. Pero tingin ko may problema yung kay Kautoy, kailangan ipa-remap yung, kasi hindi ganoon talaga ang power ng Raider 150 na na FI. Mabilis talaga dapat yung mga motor na yan. So kailangan na siguro ipa-remap yun. Pero ito, sa shoutout kay Emil, sabi niya itong motor na to ay gifted. Kumbaga bihira lang daw sa mga unit na ganito, mga motor na makakatsamba ka ng makina na talagang matulin, kasi habang tumatagal siya, dumudulo talaga siya. May dulo talaga, no, especially yung kanyang sixta. Nung nakahabol ako kay Kabugoy, pumasok ako ng sixta nun, kaya bigla siyang umarangkadang ganun. Akala ko wala nang power yung sixta niya, pero biglang mas bumilis pa, no. Siguro natsambahan ko yung cambio, nasaktuhan, kaya ganun. Pero ang napapansin ko sa motor na to, kapag maganda ang salida ng kinta, pag pinasok mo siya ng sixta, kung mayroon pa talagang mas mahaba pa, talagang dumudulo siya, muunti-unti siya. Standard, wala akong pinalitan. So yun performance sa takbo, sa takbo niya napakaganda. Ako tuwan-tuwa ako sa performance niya. Okay. Ang side mirror nito pinalitan ko. Hindi ito yung standard. So hindi ko alam kung itong side mirror kung nakakatulong ba siya sa takbo. Hindi. Ayan. Sa gasolina naman, mga kasoward, napakatipid ng motor na to. So alam niyo naman kung paano ako magpatakbo, rat-ratan, mabilis. So kapag mabilis ka magpatakbo, mas malakas ang consuming ng gasolina. Alam naman natin yan. Ang ginagas ko dito ay premium, no. Premium ang ginagas ko. Kasi yung aking sniper na blue, nung binyahe ko ng kasiguran, sa ganung takbuhan, 4 na full tank ako bago ako makarating dun 4 na full tank, rat-ratan. Pero yung 4 na full tank, meron siyang tira. Samantalang ito mas mabilis ako magpatakbo kasi mas mabilis to. Mula Bukana hanggang Kasiguran, 3 full tank lang. So mas matipid siya, malayong matipid talaga siya sa gasolina. Ang 1 bar niya kayang galing ka ng Nasugbo,
kaya umabot ng Maynila nang walang bawas. Siguro paglagpas ng konti sa Maynila may bawas na siya. Pero pag rat-rat talaga, isang bar ang mababawas. Pero pag yung 60, 80 hanggang 80 lang, ang isang bar kaya hanggang Maynila. No, pagdating sa Manila saka lang siya nababawasan. So ganoon siya katipid, no, ang motor na to. Ano pa? So far naman sa loob ng isang taon, no. So i-consider na natin yung kaya siguro magandang performance pa, maganda pa siya. Wala pa siyang gaanong problema kasi nga 7,000 lang ang itinakbo, no. Hindi talaga siya araw-araw katulad ng iba na ginagamit pang hanap buhay, no. So yun lang ang mai-review ko lang sa inyo ay about lang dun sa 7,000 na kilometers, no, tsaka long drive. So at least 1 year. Sa kadena naman wala ako naging problema, no. Ang naging problema ko lang dito ay yung parada ko sa bahay kasi nga malapit kami sa dagat, so may mga parts talaga na pinakalawang, pero naalagaan ko naman siya, no. Salamat kay Repatch, no, sa pag-maintain dito. Ang ginagawa ko lang mga kasower dito, maintain lang talaga siya. Every 1,000 kilometers less, change oil ko talaga siya, no, yung magandang klaseng langis. Pero kapag bumiyahe kami ng malayo, like pupunta ako ng Kasiguran, pagbalik ko umatik talaga kahit na wala pa siyang 1,000, change oil ko siya kaagad. Hindi pa nga umabot ng 1,000 actually, kasi pag katulad ng na-stock siya ng matagal, no, katulad nung pagkuha ko nito, no, ginamit ko siya ng mga ilang beses lang, subok-subok lang habang hinahantay ko yung papeles pati yung plaka. Nung nakumpleto lahat ng plaka, bago ko siya binahi, change oil ko siya ulit, no. Alaga lang talaga siya sa change oil. Kaya kung napapansin nyo, kapag nag-vlog ako na nagpa-change oil ako, pag dinrain yung kanyang langis, sobrang pulang-pula pa, no. Yun lang, alaga ko sa change oil. Yung kanyang coolant at saka yung sa radiator niya sa tubig, simula nang binili yan, never pa akong nagdagdag, never pa ako nagpalit. Kasi buong buo pa siya, no? Nagpalit lang ako ng pads, pinalitan doon sa Nueva Vizcaya, yung brake pads niya. Yun lang ang pinalitan, no? Sa loob ng 1 year na yun, mahabang biyahe. Tapos so, siguro nakadepende din siguro sa break-in. Magandang bagay din siguro yung break-in na malayuan talaga. Kasi ito, malayuan talaga ang break-in, ito ang biyahe. Kaya siguro na-exercise lang yung kanyang makina. So, hindi ko lang kung tama ba yun. Ano pa? Sa preno naman, no, sa preno ay hindi siya ABS, pero depende na siguro sa iyo kung paano mo gamitin yung preno. So ako kasi, mga kasower, mas more ako sa preno sa kamay dito. Yan, unahan. No. Ito ang ginagawa kong alalay. No, pero halos magkasabay lang ginagamit ko yan. So far naman okay naman, no, maayos naman. Maganda ang mga depende siguro sa motor, no. Pero ako talaga simula nung nag-sniper ako hanggang ngayon, ganun talaga ako ang aking paggamit ng preno. Iwan ko lang sa inyo, sa iba. Halos laging sabay, depende sa takbo. Pero mas lamang to. Mas lamang sa akin ang preno dito sa unahan. No? Ganda kasi ng fundamentals na kanyang preno. Pero hindi ibig sabihin na ito lang ginagamit ko, ha. Nakaalalay lagi dito, foot brake niya. So, yan. Hindi ko lang alam sa iba. Tapos ang problema, ang naging sira lang nito mga kasoward ay yung tensioner. Yung sa loob ng sakto isang taon nasira yung tensioner. Ang sabi ng mga gumagawa, itong unit na to, yun talaga ang sakit nila. Yun ang sabi kasi marami na silang ginagawa sa brand na to, no, itong sniper na to, yung tensioner. So mayroong mga nagsabi na magpapalit ka na lang ng yung manual tensioner. Mas maganda daw kasi para adjust na lang. Pero para sa akin na ako hindi naman ako magaling sa mga ganun, hindi ako marunong mag-adjust ng ganun. So mas okay na yung matic. Tapos marami naman tayong mga mekaniko, mga shop, mabilis na naman magpalit. May panggastos naman tayo. So okay lang siguro yung matic na automatic, no, tensioner. Yun lang.
Yun lang ang naging problema sa loob ng isang taon. So baka nakaapekto yung rat-ratan kasi ako pag pinatakbo ko to talagang mabilisan talaga eh. Mabilis talaga, alam niyo naman yan, napapanood niyo naman sa aking vlog, no? At yun lang, yung tensioner lang, nung napalitan na siya, okay na. Wala na naging problema. So siguro magre-review ako after yung mga sinasabi nilang may mga sira. Kasi may mga naririnig ako na katulad nung nakaraan, may pumunta sa akin, ganito daw ang motor niya. Ang pangit daw. Kasi madali daw masira. Yun ang sabi. Pero mas matagal pa yung sa akin, isang taon na yung sa akin eh. Kaya lang hindi ko lang alam baka araw-araw niya ginagamit. So, depende siguro mga kasol kasi sa akin okay naman. Depende rin siguro sa paggamit mo, depende sa handling mo, depende rin sa pagtakbo ng motor. Para sa akin mga kasol, ang isa sa mga nakakasira ng motor, no, ay yung kung sino-sino ang gumagamit, no? Kung kasi syempre, para sa akin kapag common ang motor mo, yung halimbawa hindi lang ikaw ang gumagamit, marami ang gumagamit yon. Kasi syempre iba ang yung marunong talagang gumamit ng motor eh. No? Iba, lalo pa ikaw may-ari. So ito ang gumagamit, alam mo, ako lang naman. Yan, so wala, ako lang. Safe na safe siya. Napakaganda pa rin hanggang ngayon. So yun lang, yung tensioner lang. Tapos itong sa susian. Yan, ito naman, ito ang problema ko, no? Kasi yan o, katulad yan, pag nilalak ko siya, halimbawa ganyan. Yan, di ba naglalak siya. Minsan hindi gumagana to. Baka hindi ko lang na timingan, no? Baka hindi ko lang siya na timingan. Minsan hindi nagana yan eh. Pero ngayon gumagana, porket nagre-review ako, bigla kang gumana, walang yaka. Oh, biglang gumana. So, comment lang kayo sa lahat ng may mga ganito kung na-experience nyo rin ba yung ganito. Yan. Paano ba to? Yan. So, yun lang. Okay. Yun. Okay. At meron pa akong isang naging problema dito mga kasoward. Ang problema, no, yung kanyang lumabas yung sa leeg. Ano na ba tawag dito? Knuckle bearing ba yun? No? Hindi ko masabi kung anong klaseng parts yun kasi nagwiwiggle siya. Nung binili ko kasi napakaganda, kahit bitawan mo, kahit mabilis ang takbo, dire-diretso lang yung kanyang manibela. Simula nung binyahe namin ng Bicol, no, nung pumunta kami ng Burias, hanggang sa bumalik kami, pagdating ng Bukana, kinabukasan, sinubukan namin ibiyahe. Lahat kami, pati yung kay Kabugoy, nagkaroon ng nagaganon yung manibela na. Yan. Kasi, dahil ilang beses kaming na-shoot sa mga butas-butas doon sa may, di ba ang pangit ang daan dyan sa may Kabikulan mula Pagbilaw hanggang doon na sa may Kabikulan na ang talagang masama. So, yun siguro, ang may responsibility nun is kami na kasi kasalanan na namin yun kasi mabilis kami magpatakbo eh kahit na alam namin may mga butas-butas. Ang ginagawa namin, imbis na iilag o kaya magpreno, magdahan-dahan, hindi, ang ginagawa namin tumatayo lang kami sa motor, hinahayaan lang namin ma-shoot kasi mabibilis nga ang takbo, mahirap na biglang magpreno. So yung alam mo yung may mga butas, may mga sirang kalsada na kaya namang lagpasan ng motor, kaso nga lang ang problema yung motor mo masisira naman. So yun ang naging problema namin nung lubak kami ng nalubak doon sa part na yun. Sobrang dami, baka hindi lang siguro 100 beses kami nalubak, kasama na yung mga minor na lubak at saka yung ma-shoot ka talaga sa malalim. Nakaka-apekto yun sa kanyang shock siguro or sa leeg ng kanyang motor, sa knuckle bearing ba ang tawag niyan, no? Yun lang, no? So ang kanyang shock kasi hindi siya ganoon ka laki, no? Hindi katulad nung sa Winner X. Nakita ko yung kay Dennis Angko, ang laki ng dito niya, oh. So ito, merong sinadya sa akin si Boss Emil, pwede ako magpalit ng mas malaki pa, laban talaga sa lubak-lubak. At itong shock na to, no, walang naging problema, walang naging tagas, no, sa loob ng 1 year kahit na mahaba-haba ang biyahe. Yan. Ang kanyang mga ilaw kompleto. Lahat kompleto, wala naging problema. Mga signal lights ayos, no. Sa mga checkpoints, ilang beses na rin ako nakadaan sa mga checkpoint, walang naging problema kasi nga standard, wala akong pinalitan, no.
Wala akong pinalitan. So, lahat ng mga motor kong sniper mga kasoword, marami akong mga nakasabay, especially yung Bumblebee, Bumbleweird ko. Marami akong mga kaibigan na sabay kaming bumili ng motor na yun. Ang kanilang mga motor ngayon ay mga sira na. Sa akin, buong-buo pa. Buong-buo pa yung Bumblebee ko. Kasi yung mga ibang mga kaibigan ko, nagkakarga sila. Alam mo yung ginagawa nila, nagpapalit sila ng kung ano-ano mga accessories, mga ano-anong parts para lang bumilis yung kanilang motor. Ako hindi ako mahilig sa ganun eh. Maintain ko lang talaga yung makina. Wala akong mini-maintain na mas mahal dahil mula naman akong pinalitan. So hanggang ngayon buo pa rin. So yung aking blue, yung binigay ni Kapanalib, hanggang ngayon buo pa rin. Walang problema sa makina, walang naging problema. Ang aking tawag ito, yung aking Werduro, kaya lang naman nagka-problema yun nung nilusong ko sa baha, pero ngayon okay naman. So dito lang muna tayo sa sniper. Yun lang ang problema sa banking naman, sa mahilig mag-banking. Napakaganda niya i-banking talaga. Napakaganda i-banking. Pero dapat kung ikaw ay mahilig mag-banking, dapat naaayon lang dun sa kung paano i-design yung motor mo. Huwag mong gayahin yung katulad ng mga big bike. Kung ang mga big bike ay bumabangking ng mga tag 100, huwag niyo gayahin yun kasi ang kanyang capability para mag-banking ay merong certain na limit, no? Halimbawa, hindi siya pwedeng talaga, walang pagalingan kahit na gaano kakagaling na rider, kahit ikaw ay nagre-race track, kahit gaano ka pa kalupit, hindi mo pwedeng i-apply yung galing mo sa iba't ibang motor, no? Katulad nito, meron talaga siyang limit lang. Hindi siya katulad ng mga big bike na pwede mong i-banking na higang-higa, no? Kasi underbone yan eh. Kahit lalo na mga scooter, di ba, hindi naman talaga design pang banking yun. So may mga ganun kahit pag gaano kakagaling, kapag in-exage mo na yung ginamit mo yung bagay mo, ay yung galing mo dun sa mga motor na hindi naman akma dun sa isang bagay, wala, may tendency talaga na ma-aksidente ka. So ako bumabangking ako nito, pero yung hanggang sa kakayanan lang niya. Minsan hinihiga ko rin, pero hindi katulad nung ginagawa ng mga nasa racetrack. Kapag sumobra na doon, kailangan mag-ingat na talaga kasi pag na-disgrasya ka, wala kang laban. Okay naman. Ang kanyang mga gulong, makapal pa ng gulong. No? So ito, okay naman. Yan o. Diba rin? Yung kadena, ang kadena lang, lagi siyang lumuluwag kapag galing ako sa malayo. Pinapa-adjust ko na lang dito kasi normal naman daw talaga yun kapag bumiyahe ka ng malayo, nababatak talaga yung kadena, kaya ina-adjust lang. So ang kailangan mo lang siguro ay well maintain lang. Yung shock dito, wala namang problema. No, wala problema. Harap at saka sa likod. At ano pa? Yun lang. So depende sa pag-aalaga ang mga kasoword. Depende sa pag-aalaga ng motor. Hindi ako maselan sa motor, hindi ako maalaga yung katulad ng iba na punas doon, punas dito araw-araw ba. May ganung tao eh, ganun nila kamahal yung motor nila. Hindi ako ganun. Pero pag mayroon akong naramdaman na hindi ko magustuhan, masakit sa tainga, talagang pinapa-check up ko, pinapatinan ko. At katulad niyan yung nakaraan, di ba, may yung tensioner. Sa bagay, nasa biyahe kami, paggawa ka agad. Kapag meron akong naririnig na nakaraan na parang nagbi-bell-bell, parang tunog doorbell, ang ganon. Yung pala yung kadena lang na tumatama doon sa roller niya kasi maluwag na. Kailangan paggawa ka agad. Na wag mo nang hintayin kapag may naramdaman ka sa motor mo na hindi siya normal, hindi siya nagpaparamdam nung panahon na bago. Kailangan mo talaga siyang ipa-check ka agad para maagapan ka agad. Kasi kung hintayin mo pang lumala, doon na, mahirap nang agapan yun. So, wala naman. Mabilis ako magpatakbo, rat-ratan. Pero hanggang ngayon napakaganda pa rin ng motor niya. So totally wala siyang major na problema na nasira. Wala siya. No. Yan lang. So first time kong naka-encounter sa dami ko ng sniper, ngayon lang ako naka-encounter na nagka-problema ang tensioner. So baka totoo yung sinasabi nila na itong unit na to, ang sakit niya ay yung tensioner. Pero wala namang
para sa akin okay lang naman yun kasi kapag ginagamit mo ang motor, normal talaga na magkakaroon ng sira habang ginagamit mo siya. So kung gusto mong wala maging problema, hindi masira ang motor mo, huwag mong gamitin. Huwag mong gamitin. So kapag bumili ka ng motor, matik yan, kasama talaga sa buhay na magpundar ka talaga ng pera pang maintain. No? Kasi kapag inabot ka na ng isang taon at may nakita kang problema sa motor, hindi mo pwedeng sisihin yung Yamaha or kung ano mang klaseng motor mo. Ano pala to eh, no? Magreklamo ka kasi ginagamit mo ginagamit mo at lalo pag isang taon na, no? So katulad niyan, tensioner ko nasira, hindi man ako pwedeng magreklamo. Ano ba yan, problema naman siyempre ratat ako magpatakbo mabilis ako magpatakbo tapos nasira, nung pinalitan okay na. So normal lang kasi isang taon na siya ginagamit naman kaya nagkakaroon ng problema. Maliban na lang siguro kung paglabas mo ng kasa nawasak yung makina, yun ang talagang sisihin mo na yung kasa nun. Pero ako mga kasoward, lahat ng mga kinuha kong motor sa Yamaha, sniper, lahat ng sniper ko, paglabas ng kasa talaga, tinatap speed ko talaga yan. Kasi alam mo yung parang bibiyakin ko ang makina, ganon, parang nasa isip ko kasi para kung mabiyak to, patay kay sa'yo, patay yung warranty. Pero wala man ako naging problema, kaya diba yun ang gusto ng sinasabi ng kasa, 80-80 ka muna ha, 60-80 tapos hanggang sa pwede ka na mag 100 hanggang sa sige rat-rat na. Sa akin hindi. Rektahan talaga, no? Rektahan. Kaya wala ako naging problema sa makina sa lahat ng mga naging motor ko no, sa mga sniper ko. Yan. So yun lang, ano pang mga i-review natin? Yun lang naman. Yung sa ilaw, ito pala, yung sa ilaw, malakas naman yung ilaw niya noon pag isa pang gabi, pero kailangan mong magkabit talaga ng MDL, yung mini driving light. Marami din nag-comment sa akin kasi kahit ako dinadrive ko to sa gabi, kung ikaw ay mabilis magpatakbo na katulad ko, no, katulad namin, kailangan mo talaga kasi ang vision kasi ang makikita mo lang sa gabi kasi ay limitado. No, tangina mo to, tawag na to. Ginagawang tao lang. Sa gabi kasi iba, no? May limit yung tanaw mo. So kung mabilis ka magpatakbo, dapat malayo din ang abot ng ilaw mo, maliwanag. Ito hindi pwede sa ganong takbuhan na halimbawa tatakbo ng 100 sa gabi, lalo pag hindi mo kabisado ang daan, mahirap pag ikaw lang mag-isa kasi ang kanyang ilaw, no, hindi sa bagay okay naman ang ilaw niya, okay naman kung ikaw ay mabagal lang magpatakbo, hindi mo naman kailangan yung normal lang magpatakbo. Pero kung mabilis ka talaga magpatakbo, kailangan mo magmamadali, mas maganda yung maglagay ka ng mag-add ka ng mini driving light, no, kasi yung kanyang ilaw sakto lang talaga dun sa takbo na naayon lang sa motor. Yung halimbawa pag gabi, tatakbo ka ng sakto lang. Kapag may biglaang kailangan magpreno, no, halimbawa hindi mo natanaw yung mga bagay na yan sa kalsada tapos naabot ng ilaw, makakapagpreno ka pa ng maayos. Pero pag sobrang bilis mo magpatakbo tapos mabulaga ka na mayroon palang hams or mayroon palang tatawid na aso, may nakaupo palang baka dyan, maano ka na, madidisgrasya ka talaga doon, no, kasi mabilis ka nga magpatakbo. So naayon din sa yung akma lang sa motor talaga. Ano pang mga wala na, isang beses lang to na buksan yung mga play rings na talaga, no, yung buong play rings tinanggal dahil dun sa air filter. Hindi pa ako nakapagpalit ng air filter, pero dapat palitan na yun, sabi ni Raya Patch, kasi kaso lang walang time na bumili nung mga time na yun, no, nung binuksan niya. Yun lang. Ang problema lang dito, walang U-box, no? Sa driving naman, komportable naman. Maayos naman siya, no? Mas less ang kapag long ride, mas less ang sakit ng katawan kaysa doon sa mga naka-raider, no? Si Kautoy pag nag-ride kami, talagang masakit yung likod kasi nakaganon Ito, nakakapag-relax ka naman. Pero hindi siya kasing relaxing doon sa mga Aerox, doon sa mga Nmax, no, yung mga PCX, mga EDV, kasi yun talagang pang comfort driving talaga yun. So ito kasi para siyang kumbaga underbone, no, para din siyang sports bike style.
kumbaga sa ano sa mga underbone, siya yung parang mga sports bike, yung mga raider, mga ganun. So mas less ang comfort niya lalo pag mabilis ka magpatakbo. Pero sa takbuhan, no, talagang maganda, no. Doon lang sa ano sa mga underbone na mga takbuhan. So makina, wala pa ako naging problema, no. So kung i-base natin sa experience ko sa motor na to, kasi may mahilig talaga diyan na gusto nila mabilis yung takbo, no. I-break in ninyo ng ano, ng long ride, no. Para sa akin kasi hindi naman ganyan kabilis yan dati. Nung dinrive ko siya ng malayo, pagbalik ng Bukana talagang amtuling na, no, tumatakbo talaga siya ng 150. Tatakbo siya ng 150. Yun, sure bull yun. Hindi ko lang alam kung ano talaga ang saktong reading nun dito kasi hindi ko nakita eh. Pero ito, napatakbo ko ito, nakita ko na siya na tumatakbo siya ng 153. Yan ito. Isang beses. Pero yung kami ni Kabugoy, hindi ko siya nakita kasi nakakatakot tumingin. Basta si Kabugoy nag 157 daw siya sa motor niya tapos magkatabi kami. Pero yung 153, naitakbo ko na yan ng 153. Doon din sa area na yon. Yan. Pero dati hindi ko na itatakbo yan na 136 lang yata, 136, 135 yung pinaka top speed niya nung hindi ko pa siya dinrive ng malayo. So maganda, malaking bagay siguro talaga yung break-in ng mahabang break-in siguro. So yun. Maganda ang kanyang ano. Sa akin maganda ang naging performance ng motor na to. So tuwa ako. Siguro kung i-rate ko siya, no, hindi siya perfect dahil nagkaroon ng problema nagkaroon ng tensioner, yung kanyang sa knuckle bearing siguro yun, ano man tawag doon, nagkaroon siya ng wiggle, no. Pero yun kasalanan ko yun kasi hindi ako maingat sa lubak-lubak yan. Siguro mga ano, out of 10 nasa mga 8 kasi buong-buo pa siya buong-buo, wala akong naging problema. So ayos. At yan, so kung gusto niyo nung bumilis ganun, kung gusto niyo yung maabot yung 140, 150, i-break in yun ng malayuan siguro para mabatak talaga yung makina. Pero kung gusto niyo mas mabilis pa dun, para sa akin, bumili kayo ng mas mataas na cc. Kung gusto niyo magpatakbo ng mabilis sa kalsada, kung yan ay ginagamit niyo araw-araw, especially kung yan ay gusto niyo mas buhay kasi natin nakataya dyan. Kasi kung may babaguhin po kayo kasi sa motor, halimbawa ito, kung ang maximum niya talaga ay kaya niyang tumakbo ng 150, halimbawa lang tapos gusto mong tumakbo siya ng 160, 180, siyempre ang gagawin mo, magpapalit ka ng mga ibang parts dyan. So ang mangyayari, may mga babaguhin ka, so hindi na siya standard, hindi na siya akma doon sa kanyang design, no? Na imbis na ang kaya lang ng motor na to sa hangin, sa fundamentals niya, sa balancing ay hanggang 150 lang, pero papatakbuhin mo siya ng 180, hindi mo na makokontrol yung hangin or basta yung alam mo yung akma lang sa kanya. So mas malaki ang chance na pwede kang maaksidente, no? Kasi kapag namreno ka, sobrang bilis na, hindi din siya kakayanin, maglalak na talaga yun. Hindi pa naman to EBS, di ba? Pwedeng ganun mangyayari. So hindi na siya tugma doon sa motor kapag may binago ka na kailangan, at saka yung maintenance mas mataas na, no, at saka mas mabilis na siyang masira, no. Hindi katulad pag standard lang, mas tatagal siya kasi wala kang binago sa parts, no. Yan para sa akin kasi nakailang motor na ako wala talaga akong mga binago sa motor ko wala. Kaya ngayon napaka-solid. Hindi lang naman ito ang motor ko pati yung ibang mga motor ko, especially talaga yung Bumblebee, yun talaga ang panlaban ko, pang mayabang ko sa lahat ng sniper ko kasi yun talaga ang pinakabatak talaga sa biyahe dahil Manila to Nasugbo, lagi yun Manila to Nasugbo nung buhay driver pa ako, tapos ginagamit ko pa yun sa pagdi-deliver ng mga damit dati kung saan ako nakakarating sa Metro Manila. Yun, wala akong binagong parts, minintain ko lang talaga siya ng change oil, yung mga parts kapag may problema pa-check up ka agad. Hanggang ngayon buong buo pa, napakaganda pa ng aking Bumblebee. So yun lang, yun para sa akin kapag may binago ka sa parts ng motor, kailangan mo siyang i-maintain ng mas mahal pa kasi nga may binago ka di ba? Katulad yan, pag pinakargahan mo, mas mahal ang maintenance nun, di ba?
So far, yun, nasa mga 8 ang aking ratings ng motor na to. So itong review na to ay para lang dun sa muna, sa 7,000 kilometers kasi yun lang ang inabot ng 1 year nito. So doon naman sa sa mga magtatanong sa about sa plaka, sa registro, ang aking plate number ay dumating siya ng 1 month lang. Iwan ko lang sa iba sa ngayon ha. Ang plate number ko dumating siya ay 2 months. Halos magkasabay yun yung registro at saka plate number. Basta hindi siya umabot ng 3 months. 2 months pababa. Basta mga 2 months pababa. 1 month, nasa kalagitnaan siya ng 1 month at saka 2 months. Yan. Bago ko siya nagamit. Yung motor. So, naka-stack lang sa bahay. Yun lang. Wala pa akong ibang masabi sa inyo. Kasi ako, pag magre-review sana ako, sasabihin ko talaga yung mga naging sira, naging problema. Kaso yun lang ang naging problema, yung mga binanggit ko. Yun yung kanyang leeg. Ba't ba leeg ang tawag ko? Yan, dito. Yung nagwiwigil. May lagutok. Di ba? Ang sniper kasi alam ko may lagutok. Lumalabas ang lagutok talaga. Yung kanyang tensioner. Ang tensioner dito lang nga sa unit na to. Hindi ko na-experience sa ibang mga motor kong sniper. Yun lang, ano pa ba yung mga nabanggit ko kanina. Yan, so kung gusto nyo kumuha ng ganitong motor, kung based sa experience ko, go, kumuha kayo, napakaganda. Napakaganda ng motor na to. Kung gusto nyo ng pangkarera na underbone, yung mas matulin, kumuha kayo ng FI na Raider, yun, mas matulin yung mga motor. Alam ko mas matulin sa stock by stock. Matulin yung mga yan. Pero ako kasi mas gusto ko ito eh. Mas gusto ko siya kasi tumatakbo na rin siya ng 150. Matulin. Hindi mo naman kailangan patakbuhin ng 150 ang motor mo. 100 okay na, 120 ganun. Tatakbo lang naman kami ng ganun, mga 150 kapag sinusubukan namin. O kaya pag long drive, yun, yung clear na clear talaga, pag mahaba, yun, tatakbo kami ng ganun. Pero pag yung mga maraming sasakyan, alanganin tayo dun. So itong parts na to, yung sa tambutso, yung mga kung ano-ano mga kalawang dyan, papakita ko lang sa inyo. Yan yan yung mga, yan medyo may kalawang siya. Hindi na po yan problema sa motor, yan sa environment yan dun sa bukana, ay sa paligid kasi 'di ba yung kalawangin dahil nasa tabing dagat eh. Yan. Ayan. Yan lang. So mabait sa akin ang motor na yan, never sumimplang. Never akong na-aksidente dyan. So sa gabay ng Panginoon, wag naman. Basta lagi lang magdasal kapag bumiyahe, lalo na tayo, mabilis tayo magpatakbo. So far naman, maayos naman. Maganda yung kanyang mga fundamentals niya. Kahit sa preno, maganda ang preno niya kahit hindi ABS yan. So, galing. Yan. So may mga parts na may mga kalawang, pero in all, napakaganda. Ito na yung kay Kabugoy, nandito. Ito yung sa akin, ito dati yung kay Rigondox. Ito naman, wala akong binago sa makina niyan. Minimaintain pa rin ni Rigondox siya, napakaganda pa rin manakbo niyan. Ito yung kay Kabugoy. Ito, napakatulin yan, lalo sa arangkada. Yung kay Kabugoy. Siguro kung mga 200 to 300 meters, hindi obra yung akin. Kasi yung dumudulo lang talaga yun. Pag mga 100 to 100 meters, wala maiiwan yung sa amin. Matulin sa arangkada niyan. Ito naman kay Kautoy, ito yung Raider niya. Yan, kung gusto niyo ng mga matutulin talaga, kaso nga ang problema kasi ito, hindi ka makakapag-banking ng maayos dahil maliliit lang ang gulong. Pero ito pinalitan na ito ng gulong ni Kautoy, yung malalaki na. Yan, matutulin talaga yan. Pero ang problema ito yung sasabi ko na may problema to. Hindi siya mahina ang power. Hindi siya katulad ng ibang RFI, hindi siya katulad ng bago pa yan. Ang tulin yan ngayon kasi baka kailangang i-remap. Yan kasi hindi siya makakahabol doon kay Kabugoy. Kaya ilang beses na namin sinubukan yan.
Kahit dun sa akin, hindi siya makakahabol. So may problema yan sa ano, sa power niya. Baka kailangan i-remap para bumalik yung normal na bilis niya talaga. Yan, kung kayo ay mahilig mag long drive or kaya may plano kayo na kumuha ng motor tapos mahilig kayo mag halimbawa pupunta kayo Mindanao, Visayas, ito isa-suggest ko sa inyo, pang matibayan talaga yan, yung mga sniper. Yan. Basta maintain nyo lang, huwag nilang hayaan na pag may naramdaman kayong kakaiba, napabayaan nyo. Kasi ang motor, hanggat ginagamit mo yan, masisira at masisira talaga yan. Bibigay at bibigay ang mga parts niyan. Hindi po yan perfect na walang pwedeng masira. Hanggat ginagamit ang isang bagay, masisira talaga. Ganun talaga, maintain lang. So, yun lang mga kasoward, no? So, yung mga parts dyan, hindi ko na iisa-isahin kasi ang importante lang ay, ang sinabi ko lang kung anong mga parts ang nasira. No? Yun lang naman, yung tensioner lang pinaka major. No, so kung may magtatanong kumusta naman yung ganito bla 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 bla, yung iba-iba yung mga parts bla bla bla, wala na, matik na yun, walang problema kasi walang nasira walang ibang nasira, yun lang, no? So hindi ko na siya kailangan, at saka hindi ako expert sa ganun, mahirap mag isa-isa ng mga parts yun, baka mamaya mabash tayo dahil mali yung mga sinasabi natin. Basta ang sinasabi ko lang yung mga na-experience ko lang sa motor, yun lang. So far napakaganda.